Chapter 12, verse 8. Okay, tayo ay magsimula na without further ado. Basahin po natin, nakaset na. Okay? So, 2 Corinthians chapter 12, verse 8. Are you there? Sabay po natin basahin. Bible say, "For this thing I besought the Lord Christ, that it might depart from me." Ayun, manalangin. Panginoon, samahan mo po kami habang amin pong pinagbubulay-bulayan ang iyong mensahe sa amin sa gabi. Handa mo aming puso para po sa pagtanggap ng mga spiritual na pagpapala. Mga kasalanan na napakayag po namin ng Diyos. At ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Panginoon, yung nga pong katubayan nga ng aming mga kapatid na papunta po dito sa pagpipigil. As we pray, Amen. Peace. Okay, ating paksa obviously, prayer, at pinamagatan natin itong a prayer that God cannot answer. Meron pa lang panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos. O bago sa pandinig nyo yan, alam ko ba, Diyos sumasagot sa panalangin. Alam nyo, mga kapatid, bawat isa sa atin, meron tayo tinatawag na third in the place. No? At yun yung maaaring bagay, maaaring tao na nagpapahirap sa atin. At madalas ay dinadala natin sa panalangin. No? At dinihiling natin sa Diyos na i-deliver tayo ng Diyos mula sa mga troublesome people. Itong turn in the flesh, it's a source of weakness, affliction, or ongoing struggle. Okay? At dito ay figurative ang pagkagamit. Sapagkat ang konteksto po ng 2 Corinthians chapter 12, Paul begins his posting about visions and revelation. Babasa natin yung beginning verse 1 down to verse 6. So pagdating doon sa verse 7, ayun na. Ito na yung sinabi niya na thorn in the flesh na isang messenger ng Satan ang nagbigay sa kanya nito to puppet him. Sabihin, parang suntokin, para hindi siya magmamalaki sapagkat napakaraming vision at revelation. Isa sa mga vision yon, kung aralin niyo yung immediate context nito, sa third heaven, sa paradise, inayaan ng Diyos na sa'yo marating doon. Marami siyang nakitang bagay na hindi na pwedeng sasabihin. Amen? At yung revelation, actually, lahat ng written epistles, di Paul is a revelation from God. In fact, 14 epistles ang isinulat ni Apostle Paul sa New Testament pala yun, kapatid halos kalahati ang banal na kasulatan. So, napakalaki ng tendency na si Paul ay magmalaki na po. At dito, sa verse 8 and 9, dito ay nadalangin si Paul. Thrice sabi niya, na hanggat maaari, alisin ito, depart. Anong ginamit sa temi sa Greek, na ang ibig sabihin ay i-depart, alisin, At ito ay tumutukoy sa itong bago. Tao pala. Ito yung mga tinatawag na may ginamit na salita dito. Mga taong problem people. Hindi, nakita natin. Okay, pagdating sa verse 10, ito yung conclusion niya. Therefore, sabi niya, ginamit siya doon. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Yeah. So ang tanong sa gabing ito, what makes a prayer impossible for God to answer? Ano ba yung panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos? Ano ba? Kasi lahat tayo, alam natin ang Diyos, yes, no, wait, ayan, di ba? Okay, meron tayong tatlong dahilan, biblical reason. Okay? Una, because it is not God's will, the verse 8. So napansin natin doon, thrice, ipinanalangin ang Apostle Paul.
na alisin ng Diyos itong kanyang thorn in the flesh. No, na ibinigay sa kanya isang messenger kay Satan. So inalaw ng Diyos na itong demon na to ay ibabit, suntukin si Paul, para hindi siya magmamalaki. Dahil nga sa napakarami ng vision, napakarami ng revelation na mula sa Diyos, at naroon yung napakalaking tendency na si Paul ay magmamalaki. So, it was Paul's will, not God's. Hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ni Pablo na i-deliver siya ng Diyos mula dito sa mga problem people. Ngayon, atin munang interpret the thorn in the flesh. Kasi may tatlong dito interpretation. Ito yung luma, alam na natin. Referring to physical ailment. Sabi nung iba, cross reference natin sa Galatia, it has to do with Paul's eye, yung ophthalmia. Malaki yung kanyang mata. Kasi sabi doon sa mga Galatian, kung maaari lang, ibigay ninyo yung matas ninyo sa akin, inuman. Dahil sa laki ng pagmamahal nyo sa akin, inuman. Pero, yun yung una. Pangalawa, kung itong flesh na ito, tumutukoy sa simple nature, it has to do with spiritual temptation. Pero, according to the context and grammatical interpretation, pinakamalapit, problem people. Sapagkat, sino ba talaga yung nagpapahirap sa atin? Tao. Amen? So in context, it likely refers to problem people. Referring to, doon sa Paul's teacher na opposing Paul. Kasi ang context ng 2 Corinthians chapter 12 is, ito yung pagtatanggol ni Apostle Paul sa kanyang apostleship. Amen. Okay? Yan. So, ang ginamit ng Greek to be exact is asteneo. Kasi ginamit yung weakness Ang Greek word is asteneo, open point to human limitation rather than physical fitness. Totoo naman. Diba? Sa ating trabaho, regardless kung anong trabaho, teacher ka ba, o ano ka ba, ikaw ba'y technician, o ikaw ba'y isang manggagawa, merong mga tao na troublesome. Nauubos ang pasensya natin. Talagang, it's hard to get along with them. Talagang, kung sa pag nakita mo, parang, hindi naman mainit, pero parang kumukulo yung dugo mo, Ang hirap pag-isang naman. Naranasan nyo ba yung to the point na inilapit mo na sa Panginoon? Lord, deliver mo ako sa mga troublesome people. Diba? Makaka-relate po tayo mga kapatid. Yeah. So, if God removed every difficult person in Paul's life, Paul would be removed from the mission itself. Tingnan nyo na. Kaya ang unang point natin dito, di ba ang tanong, what makes a prayer impossible for God to answer? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Ang alin? Yung i-deliver si Paul sa mga troublesome people. Kasi ang gusto, parang ang in-effect, ang gustong mangyari ni Paul, kunin na siya ng Diyos. Untimely. Kasi kung i-deliver kita sa mga problem people na to, in the long run, meron ka rin ma-encounter na katulad din ng encounter mo nung una. Kaya nga, para kay Pablo, totally, may deliver na siya mula sa mga troublesome people, kunin na siya, ang time limit, kunin na siya ng Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos para kay Apostle Paul. Kasi ang kalooban ng Diyos para kay Apostle Paul, manatili siya sa mission. Hindi kalooban ng Diyos yung parang smooth sailing ang buhay Kristiyano, walang problema. At pag may problema, lagi ganun tatakbo ka sa Diyos. Ilalapit mo sa Diyos, Lord, i-deliver mo ako sa difficult situation ko. Parang ganun ang principle Di ba? So, in essence, Paul's prayer could be interpreted as, Lord, take me out of this situation completely. Yun na hindi ko pwede. Hindi kalooban ng Diyos. Kalooban lamang ni Pablo.
Kahit 3 beses niya pa, ipinanalangin. Sumagot ang Diyos. Di ba? Pero hindi ayon sa inaasahan ni Apostle Paul. Ano ba sagot sa kanya ng Panginoon? My grace is sufficient. Importante yung salitang sufficient doon, archeo sa Greek. Kasi ang Diyos may biyaya. Pero pag sinabing sufficiente, hindi yun magkukulang. Amen. Amen? At yung pagkagamit, yung tenses ng pagkagamit doon, ay hindi ka lang minsan isusupply ng Diyos. Lagi naroroon ang kanyang sustenance para maprotektahan ka niya, okay? Para mapakisamahan mo itong mga hard people to please, no? Mga taong mahirap pakisamahan at talagang nauubos yung pasensya mo. Kasi ganun meron naman mga tao talagang mahirap pakisamahan. Gusto nila sila yung i-please mo. Gusto nila sila yung pinapakinggan mo lang sila. Meron naman yung mga tao na, especially sa teacher, makukulit yung mga bata. Siyempre, yung minsan nakaka-stressful yan, no? Maingay, makulit, magulo, walang organization, di ba, no? Sometimes, I do not know kung nananalangin tayo sa Panginoon naman. Kasi ito ginagamit ng devil para nakauwi maging Christian Amen. without us knowing. Kaya, kapag exasperated na tayo, dumudulog tayo, lumalapit tayo sa Diyos. Sinasabi, i-deliver mo na ako sa mga panay, binubuli ako lagi ng mga to Ayaw ko na makasama to. So parang sinabi mo na sa Diyos, huling ka na. Hindi yung ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang gusto ng Diyos, my grace is sufficient for you. Isusustain ka niya doon. Hindi ka niya iaalis sa mahirap kong sitwasyon. Amen? Amen. So, don't run from your challenges. Let God transform you through them. No? Kasi ang Diyos ay mas concerned siya sa ating paglago, hindi sa ating comfort. Amen. Kasi ganun ang human nature natin, pag nahihirapan tayo, aray ko, di ba gano'n? Nanay ko. Dahil Christian tayo, Diyos ko, di ba? Kasi lang yung isang bata na hindi niya naranasan yung magtiis, hindi niya naranasan yung magsikap. Mahina yan at walang tibay na mga asa. Amen. Minsan, parang katulad lang tayo ng mga ibang Krisyano na bilang isang magulang, ayaw natin katmaarihan natin mahirapan ng mga anak natin. Di bali na lang tayo. Kaya lang kung minsan may disadvantage din, nagiging spoiled ko sila. So, para tinuturuan natin sila indirectly na lahat ng bagay ay makukuha mo sa reklamo mo lang sa magulang mo. Diba? Kung isang Kristiyano ganun, parang spoiled siya, yung isa sa ibigay na ng Panginoon, okay, sa palagay mo, mag-grow ba siya? Hindi. Kasi ang tibay ay nagmumula yan doon yung maranasan mo magtiis, matuto kang makontento, mapagpakumbaba, matuto kang lumuhod, manalangin, humingi sa Diyos, maghumingi ng wisdom, ng courage, kahit may takot, wala lang kasama pa rin sa biyaya. Sabi dito, my grace is sufficient. So, perfect test yung pagkagamit doon, grammatical. Ibig sabihin, hindi ka lang ngayon susustain ng Diyos. Sa mga difficult people na para sa'yo, hindi mo na kaya silang pakisamahan at umaabot na sa point na, Lord, alisin mo na ako sa lugar na to, alisin mo na ako sa mga tao ito. No? I can't work with them. Iba yung kanilang paniniwala, iba yung kanilang value sa buhay. Hindi ako makarelate sa kanila. Sila rin, hindi makarelate sa akin Parang estranghero ako sa kanilang palagitnaan. Hindi mo alam paano pakikilos. Nauubos ang pasensya mo. Di ba? Minsan natetempt kang maging hipokrito. Ganun kasi yun. Kasi ayaw mo masaktan. Tendency mo, hipokrito. Kunwari, tatawa-tawa. Behind your smile, ay hirapan ka talaga pagsama. Kasi meron ka rin pinoprotektahan ang iyong patuloy sa Hindi ka pwedeng sumakay sa kanilang mga biro. Tama? Yung mga pinag-uusapan nila, worldly, di ba? Bakit punta tayo sa ganito, sa club, ganito, mamasyal tayo, kain tayo, lumang tayo.
tayo ay mag-sugal. Diba? Okay, number 2, biblical reason. Bakit pa may panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos? Una, dahilan, hindi yan kasi kalooban yan dito. Diba? Pangalawa, because God's power would not be revealed. Doon sa verse 9 ng ating text, B, pagbasahin natin doon. May sinabi dito mga kapatid eh. Sabi, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yun ang sinabi sa kanya, di ba? Yun ang sumagot ng Diyos sa panalangin ni Paul, pero hindi katulad ng kanyang inaasahan. So, ang dati natin alam, physical ailment ito. According to the context and grammatical interpretation, hindi po siya tumutukoy. Kasi tumutukoy ito doon sa mga false teacher no, na nagpapahirap kay Paul. Sila yung nagpapakulong din kay Apostle Paul. Okay? So, if God removed the term, His power would not be displayed. Tama. Kung ibinigay, okay, hinihingi mo, binigay ko sa'yo, diniliver na kita dyan. Eh, hindi mahayag ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay ng Panginoon. Kasi may sinabi doon eh, na kailan ba nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Diba sa ating mga kahinaan? Amen. Hindi sa iyong kalakasan. Amen? Ibig sabihin, hinahayaan ng Diyos. Diyo kung mahina eh, Paul. Diyan mo ngayon mararanasan. Para mga Israelita lang tayo, diba, sa wilderness. Pagdating doon sa Dead Sea, patay na tayo, dead end. Sana di mo na kami dinala dito, kasi sinayaan mo na kayo mamatay doon sa Egypt. Pusog naman kami. O diba, ano sabi ni Moses? See the salvation of the Lord. Yun. Ganun din, no? Likewise, tingnan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Mahayag sa buhay ni Apostol. Sa kabila ng kanyang kahinaan, si Kristo ang kanyang kalakasan. Amen? Amen. Yeah. God's strength is made perfect in weakness. So, God's power is revealed in. Saan ba nahayag? So, specific talaga yung isa-isa ni Pablo. Sabi niya dito, God's power is revealed in infirmities, reproaches, necessities, persecution, distresses. Sinabi talaga. Totoo ba? Totoo ba na sa infirmities, kahinaan yan eh. Marahil, naubos na yung PC na Apostle Paul sa mga false teacher na po lagi nagpapahirap, nagkikriticize, no ha? At talagang pinapukulong siya kung ano-anong paratang binabato sa kanya, reproaches, pinapahiya ka, no? Tayo ganun din minsan, di ba? May mga karanasan tayo na, ay, mga Paul na din yan, gano'n, may somehow, may halong gano'n, no ha? Oh. Sa ating mga necessities, pangangailangan. So dito kasi, yung pangangailangan dito, hindi lang ito physical. Meron kasi mga pangangailangan na intangible and abstract. For example, kapag katulad sa context, eh, mahirap may mga taong problem people na mahirap ako sa it's hard to get along with them, it's hard to deal with them, okay? So kailangan mo ng courage. Intangible yan. Kailangan mo ng strength. Okay? Kailangan mo ng wisdom. Kailangan mo ng pananampalataya. Otherwise, hindi ka makakapagkampi ng sitwasyon. So, ang tendency mo, mag-retaliate ka eh. Tama? Ano kaya? Patulang ko na kaya to, ano kaya, ano ko naman to, ano na to, manukot ang taon to. Diba? Kasi paulit-ulit, ganun, lagi kang binubuli. Sa mga persecution, ayan o, pinipersecute, sa mga distresses, mga anxiety. Anxious tayo.
Marami tayong kinababalisa sa ating buhay. And come to think of it, sino ba'y nag-focus ng ating anxiety, ng ating persecution, necessity, cause, integrity? Tao. Tao nagpapahirap sa atin. Mga kapatid. Hindi bagay. Kasi bagay, wala namang damdamin, wala namang utak yun, walang buhay yun, walang motion yun. Tao ang gagamitin ng diablo para nakawin ang kagalakan at kapayapaan mo. Amen? Marahil kayo, nararanasan nyo sa inyong trabaho. May mga katrabaho kayo talaga, wow, hindi lang pakasamahan, di ba? Nauubos yung pasensya mo. Umabot sa punto, ano kaya? May ganun ka na eh. Di ba? Ako naniniwala, nanalangin ka rin doon. Bigyan mo ng pasensya, baka, di ba? May ganun na eh, no? Oo, may ganun na. O, di ba? Kaya nagmaral, panalangin doon. I-deliver mo kung mali yung panalangin mo. Ano, apostol ko mali ang motibo sa panalangin. Kasi si Paul represent us Christian. Sometimes, ganyan din tayo. Amen. Pag hindi na natin matiis, hindi na natin kayang pakisamahan kung makukulit na tao ito, okay? Tumatakbo din tayo sa Diyos sa Panginoon. Damang mali yung motibo. So, isang magandang paalala para sa atin ito. No? Katulad ni Paul, I'm sure nilubyok siya dito ng Panginoon. Kasi yung sumagot ang Diyos pero hindi ayon sa inaasahan. Apostle Paul, my grace is sufficient for you. At sinabi niya pa doon na nahayag ang aking kalakasan sa iyo ay mahina. Saka ba mahina, Paul? Isa-isa niya dito, ito, persecution, distress, reproach, infirmities, necessities. Yan yung mga area. Sabi ng banal na kasulatan, may stress tayo sa mga taong ito. Amen? Amen. Kasi naman, mga kapatid, kung wala naman talagang, kasi ito pagsubok sa ating pananampalataya, wala naman talagang paglagong mangyayari. Alam na alam natin ang pagsubok ay hindi para malaman ng Diyos kung tapat ka o hindi yun. Hindi para malaman mo sa sarili mo. Kasi doon mo malalaman ito. Pag nag-put into test ang patience mo, doon mo malalaman kung pasensyoso ka na talaga. Diba? Pag nasa gitna ka ng difficult situation, doon mo palang malalaman kung gaano ka na katatag ng Kristiyan. Tama? So, if God answered every prayer exactly as we desire, we would become spiritually immature. Parang bata lang yan. O anak, bigay ko na nga para tumigil ka na lang. Magiging ganun tayo para isang batang spoil. Walang tibay ng mahasa. Lahat ng bagay pwedeng hihingi ng walang hirap. Diba? At tinuturuan dito ng Diyos si Apostle Paul na alamin yung kalooban ng Diyos para sa kanya. At mula doon, sa difficult situation ng kanyang buhay, o referring doon sa ordinary context, mga post-teacher na talagang umari na ayaw na Paul makita mga pagmumuhan ng mga tuwi. Diba? Pero kahit siya pumunta lang, may gano'n mga troublesome people diba? Si Pablo katulad din natin mga kapatid, nauubos din ang isip. Amen. Hindi natin siya masisip at umabot siya sa puntong punto. Deliver mo na. So Paul was in effect saying to God, ako naman ako premature. Hindi yung kalooban ko para sa iyo. Pero kalooban ko, manatili ka sa ministry. Hindi ka mananatili sa ministry kung hindi mo makakasalamu ang mga taong yan. Pero huwag kang mag-alala. My grace is sufficient for you. Doon nahayag. Sa'yo kayo na Paul. Isusustain kita dyan. Hindi lang minsan, pag kailangan mo ang sustenance, naroon ako para sa iyo. Kung kailangan mo ng strength, kasi ang ginamit ng strength dito yung power, dunamis, divine power, extra or super natural power. Ibig sabihin, hindi mo kayang ma-overcome ang isang difficult situation of people kung wala ka nito. Kung aasa ka lang sa natural mong kalakasan, bibigay ka. Amen? Amen.
So, yun mga kapatid, no? Let's God praise flow through your sabi. Hayaan natin dumaloy ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Especially doon sa mga difficult maraming lugar, mga difficult people, okay? At tingin natin ang kanyang biyaya. Okay, number 3, biblical vision. Bakit ba may panalangin na hindi kayang tingin ng Diyos? Iba yung una, kasi hindi nakalokan. Pangalawa, kasi hindi mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, because God would not be glorified. Laging ganun ang buhay natin. Lagi ang dapat natin hinahanap. Ito ba kalooban ng Diyos? Sa ganitong paraan ba mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko? Sa ganito bang sitwasyon ng buhay ko, malulwalhati ang Diyos ko? Dapat ganyan ang tanong natin. Agad-agad tayo pupunta sa Diyos, hihingi ng saklolo without first knowing kung ano ba talaga yung will mo para sa atin. Amen? So God's glory, not Paul's comfort, is the priority. So Paul had many revelation. There was a danger of pride. Yun ang kasalanan dito na maaaring gawin. Tanda natin, si Paul tao lang din kahit isang apostol siya. At base doon sa mga nabanggit na sa context, ang dami niyang vision. Nakarating siya, di ba, kung preceding verses, nakatuon sa third heaven. Binanggit din yung paradise, di ba, nung eschatologically, nung umakyat si Jesus Christ, di ba yung paradise site, kinuha niya na, dinala niya na sa third heaven. O ilang taon, maraming taon nakalipas, ito, nagkaroon ng pangkain si Paul. Pero yung tao na tinuturo niya dito sa sarili niya, dinala sa third heaven. May mga bagay na pinakita sa kanya na hindi niya pwedeng sasabihin. Ano sa palagay niyo, kay si Pablo? Ba nakakita ka ng revelation, mga vision? Nakarating ka pa doon sa third heaven, sa langit? Siguro pagbaba mo siguro, magbibida. Hindi na nakarating ka sa langit, nakita ko na ito yan. Dahil angel pa ito. Pati yung stage pa, tumubol pa na ito. Tsaka namin lang sila nag-aawitan doon. Walang problema doon. Oo, ang galing mo, napakita sa iyo, pinakita sa iyo ng Diyos ang langit. Ang dami mong mga local churches na ikaw ang founder niya, o ikaw ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng mga local churches. Okay, ang 14 epistle ang sinulat mo. Wow. Ano sa palagay mo? Kasi, ang pride, alam natin yan, sobrang pagpapahalaga sa sarili. Marami ganun ang pagtingin ni Apostle Paul sa kanyang sarili. He is something when he is nothing. Sa totoo lang. Bakit? Kasi sa biyaya lang naman ng Diyos, kaya lang niya nagawa lahat yun. So, ayaw ng Diyos yun. Kaya pinahintulutan niya yung isang messenger ni Satan na i-buffet siya. Bigyan siya ng thorn in the flesh. Grammatically and according to the context, ito yung mga problem of people ang thorn in the flesh. Perfectly right. Tao ang magpapahirap sa atin. Tao ang gagamitin ng away para nakawin peace and joy ng iyong tao. Amen? So yun lest, sabi nga doon, I should be exalted above measure. Naintindihan din po, late reaction si Paul Sa kanya lang naunawa, kaya pala. Para hindi pala ako magmamalaki. Para ako dependent ako sa Diyos ko. Hindi dahil kasi, ang tendency mag-ano si Paul, hindi, kaya ko lahat yan. Matalino ako, malakas ako, tsaka dami kong experience, dami kong vision, dami kong revelation, okay? Baka umabot sa yun ang most dangerous time sa buhay ni Paul. Baka sabihin niya, hindi niya na kailangan ng Diyos. Si Paul, Jack of all trades, master of none, daming alam Siya rin ang nagsabi sa 1 Corinthians chapter 13, knowledge, up. Yan ang delikado Kaya gusto ng Diyos, sige, sa difficult situation, dyan mo yung experience, ang knowledge, dyan mo matutunan yung sustenance ko sa iyo. Yan yung biyaya na sa akin mo lang makukuha at sufficient, kaya mo yung isipin magkukulang. It is more than enough to protect you whole. Diba? Kasi, ganun tayo isa, dumadating ka sa punto, di ko na kaya, baka maano ko na ito, masunto ko na itong ganito, ganyan, diba? Baka makapagsalita na ako na hindi maganda.
Ayaw ko na dito sa trabaho na, magre-resign ako. Ganun eh, dami pwedeng mangyari, di ba? Dahil ka na mga pagtiis. Dahil sa mga taong ito, mahirap pakisamahan. Di ba? Pero dito sa Corinth, mga false teacher ito. Mahirap pakisamahan ng mga false teacher, di ba? Matitempt kang maging hipokrito dahil yun nga, lalo na sa kulturang Pilipino, hanggat maaari, ayaw natin makasakit tayo ng dami ng kapwa natin. Di ba? Pero, nasubukan nyo na ba sa tanang buhay Kristiyano nyo na nanalangin kayo ninyo sa Diyos doon? Sana, naiwasan ko ng total ito mga ko. Kasi hindi na ako talagang makatagal sa kanila. False kasi teaching nila, wala naman akong talagang fellowship. Diba? Sana hindi ko na makita ang mga to. Kasi wala, sayang naman tayo sa kanila. Sayang ang effort ko sa kanila. Sayang ang money ko sa kanila. Diba? Subukan nyo na kayo naman. Maging panalangin pala yung mga kapatid. Tulad ng tayo ni Pablo. Hayaan natin dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Maranasan natin through experience and knowledge. And then yung biyaya na sinasabi ng Panginoon. At mula doon ay maluwalhati ang ating Panginoon. Amen? So, the term keep Paul humble and dependent on God. Kasi nga, knowledge pops up. God allows His struggles to protect us from self-exaltation. Ano niyo ba yun? Huwag na lang bumilib ang mga tao dahil sa galing natin. Mali yun eh. Dapat bumilib ang mga tao sa Diyos na ngayon. Amen. Amen. So like a student full of knowledge but lacking real life experiences, pride without depth, yan ang mangyayari. Hayaan mo, ginagawa ang Diyos. Kung yun ang kalooban niya, magtiwala ka na isusustain ka nito, bigyan ka niya ng strength, ng courage. Para malakas mo. Ngayon, end of the day, ang Diyos kasi maluluwag natin sa buhay mo. Kasi pag patuto ka sa ibang tao, sabihin mo, alam mo, hindi ko na ito talaga kaya eh. Katunayan, kahinaan ko ito eh. Pero, si Kristo ang pagkalakas siya. At naranasan ko, no? Naranasan ko na ma-overcome ko itong mga problem people na to. Dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi na sufficient eh, yung pinagkulang ng Diyos sa pagmamahal. Amen? So, yun nga, live for God's glory in every circumstance. Sometimes God says no to protect your character. Okay. God may not answer a prayer because it is not His will. It would hinder His power from being revealed. It would not bring Him glory. Ibig sabihin, God's no is not rejection. It is divine wisdom and purpose. So, trust God even when He does not remove your firm. Believe that His grace is working through your weakness. The greatest prayers are not always the one God answers the way we want, but the one He uses to transform us into who He wants us to be. So if you want, yun po ang mensahe ng Diyos sa atin sa gabi ito. Nawa tayo ay napaalalahanan, na challenge, na encourage, na next time, pag may mga problem people na tayo nakasaludo, alalahanin ito ng panalangin ito. At yung pangako ng Diyos na my grace is sufficient. But when you are weak, then you are strong. Kung misahin ng Diyos sa ating gabi, God alone be